Sa totoo lang, nakatuntong ang Singapore sa rurok ng pinakamayayamang lungsod sa buong daigdig. Subalit sa likod ng mga matatayok na gusaling salamin at nagikislapang pamilihan, may isang nakakagulat na katotohanang nakukubli. Paano kung sabihin naming ang malaking bahagi ng yaman at kapangyarihang nakpapatakbo rito ay hindi pala nakmula sa mga lokal na mamamayan? Nakakagimbal isipin na ang maito ay hawak ng mga kababayhang taga-Malaysia na may mga imperyo at malawak na impluensiyang gumagapang sa napakaraming industriya, isang bagay na halos mahirap paniwalaan. Sino-sino nga ba ang nga babaeng ito na tahimik na nakmamaniobra sa ekonomiyang lungsod? Ngayong araw, bubuksan natin ang natatagong kwento ng pinakamayamang babaeng Malaysian na tila nakmamay-ari sa Singapore. Pangpito sa ating listahan ay si Jillian Tanuin. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluensiyang bilyonarya at negosyanteng namamayagpag sa bansa. Isa siyang palaban at kahangahangang figura na madaling nakakakuha ng atensyon at respeto sa bawat kwartong kanyang papasukan. Nanalatay sa kanyang nga ugat ang dugong bughaw ng paknenegosyo na kilalang-kilala ng nasikat na personalidad sa industriya. Tinutukoy natin ang pamilya Tan na siyang nakmamando sa dambuhalang Ton Chong International Limited, isang malawakang kumpanya ng nga sasakyan na nag-iwan na ng malalim na marka sa buong Asya. Nakapagtayo ang kanilang grupo, ang isang higanteng pangalan, kung saan pinamamahalaan nila ang bilyon-bilyong dolyar na yaman hindi lamang sa Singapore, kundi maging sa mga karatig bansa nito. Tinatayang umaabot sa 166 na bilyon ang pangkalahatang halaga ng kanilang kumpanya. At hindi pa iyan naktatapos diyan. Ang kanilang taunang kita ay pumapalo sa 12.7 bilyon na malinaw na nagpapakita ng kanilang hindi matatawarang tagumpay. Namulat si Jillian sa isang mundong punong-punong ng karangyaan, mataas na kapangyarihan at mabibigat na pananagutan. Mas negijing kapanapanabik ang kanyang kwento ng silipin natin ang kanyang pinagmulan. Siya ay anak ni Tanang Sun, isa sa mga pangunahing haligi na naktayo at nakpatatag sa imperyong Ton Chong. Sa paglaki niya sa ganitong uring angkan, naging bahagi na ng kanyang pahinga ang estratehiya at isip negosyante. Ang pagiging pinuno, pagpaplano, at patuloy na paglago ay hindi lamang mga salita para sa kanya. Ito ang mismong buhay na nasaksihan niya araw-araw. Dahil sa maagang pamumulat na ito, bumaon sa kanyang isipan kung gaano kabigat at kahalaga ang ipagpatuloy ang pamanan ng kanilang pamilya. Subalit naging sandata rin niya ito upang makaroon ng lakas ng loob na magtayo ng sarili niyang kaharian. Dito umangat ang kanyang pangalan. Hindi siya nakuntento sa pagiging tagapagmanangang yaman, bakus ay buong tapang siyang humarap sa totoong mundo ng responsibilidad. Sa kasalukuyan, umuupo siya bilang pinunong ehekutibo ng Ton Chong International Limited kung saan ginagabayan niya ang mahalagang sangay ng ugnayang pangkorporasyon. Sa posisyong ito, hawak niya sa kanyang mga palat ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa manamumuhunan at ang malinis na imahe ng kumpanya sa publiko. Sa isang malawak at pandaigdigang organisasyon, hindi ito isang posisyong pang-display lamang. Nangangahulugan itong siya ang kalasak na nakpoprotekta sa dangal ng kumpanya at nakpapanatili sa magandang mukha nito habang pinapatatag ang mahahalagang koneksyon sa iba't ibang bansa. Ngunit ang tunay na alap sa kwento ni Jillian ay masisilayan sa labas ng anino ng kanilang negosyo. Gumawa siya ng Sarling and Gay sa mundo ng media. Siya ang utak sa likod ng Monkey Superstar Pictures, isang kumpanya sa telebisyon na nagpapakita ng kanyang likas na pagkamalikhain at galing sa pagbuo ng mga makabuluhang kwento. Matapos iyon, inilunsad niya ang Click Network na tinanghal bilang kauna-unahang matagumpay na online channel sa buong Singapore. Sa ilalim ng kanyang matalas na pamumuno, humakot ang platapormang itong higit sa 1 milyong taga-suporta at naging batayan ng modernong media sa bansa. Isa itong kahangahangang tagumpay na nagpapatunay na hindi lang siya basta isang opisyal ng korporasyon, kundi isa ring matapang na tagahubok na kayang magpalawak ng impluensya sa mga makabagong industriya. Umabot pa ang kanyang husay sa labas ng Asya. Nagtrabaho siya sa San Francisco sa ilalim ng TBWA Worldwide at nakapaglingkod din sa Federal Reserve ng Estados Unidos. Ang mga karanasan niyang ito sa pandaigdigang entablado ang lalong nagpatalas sa kanyang pananaw pagdating sa komunikasyon, pagbuong tatak, at sistemang kalakalan. Bukod pa rito,
Nagtapos siya ng may pinakamataas na parangal sa Santa Clara University sa kursong komunikasyon na perpektong tugma sa napili niyang landas. Pagsapit ngang taong 2025, nahirang siya sa komite ngang nominasyon ng kumpanya, isang matibay na patunay na ang bawat salitang bibitawan niya ay makapangyarihan sa pahubog ng kinabukasan ng buong grupo. Sinasalamin ng kanyang nga nakamit ang perpektong balanse ng ipinamanang karangalan, sariling pagsisikap, at nakakalulang kayamanan. Subalit kakambal ngang ganitong labis na yaman ay ang matinding paglilihim. Kahit na walang eksaktong numero ang nakapaskil tungkol sa kanyang sariling pera, malinaw na nakaugat siya sa isang imperyong nakakahalaga ng bilyon-bilyon isang marangyang buhay na makikita sa kanyang mga naglalakihang ari-arian, mga eksklusibong sirkulo ng negosyo, at direktang koneksyon sa mga sentrong pandaigdigan gaya ng Singapore. Ngunit, ang tunay na nagpapatingkat kay Jillian ay hindi lamang ang kanyang salapi, nakakamangha ang kanyang galing sa pagabingang impluensya ng kanyang pamilya kasabay ng pagulmang ang sarili niyang tatak bilang isang malihaing pinuno. Subalit, hindi lamang si Jillian ang nag-iisang babaeng nagahari ngayon sa Singapore. Panahon na para sa susunod. Panganim, Kua Kui Kuang. Si Kua Kui Kuang ay supling ng pinakamayamang personalidad sa Malaysia na mayaman na tinatayang abot sa 14.2 bilyon. Ngunit higit pa sa salapi ang kanyang kwento. Hindi siya isang prinsesang nakasandik lamang sa kaban ng kanyang angkan. Isa siyang haliginang industriya, isang matalas na ehekutibo at kinikilalang isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa larangan ng marangyang turismo sa buong Asya, tubong Malaysia. Siya ang pang-anim sa 8 anak ng tanyak na bilyonaryong si Robert Kuok, ang utak sa likod nega. Dambuhalang Imperyo Nega, negosyo, sa Asya na sumasakla sa mga kalakal, transportasyon, real estate, media at mga hotel. Mula sa imperyong iyon ay isinilang ang Shangri-La Asia, isa sa mga pinakatanyak at pinakamarangyang pangalan ng hotel sa buong daigdig. Ang paglaki sa ganitong uringang pamilya ay nagbigay sa kanya ng maagang kamulatan sa mga pandaigdigang estratehiya at ehekutibong pamumuno mula pa noong kanyang kabataan, subalit hindi niya ginamit ang kayamanang ito bilang tanging sandata. Pinatalas niya ang kanyang isipan sa East Asian Studies sa Harvard University bago nakipagsapalaran at humubog ng sariling pangalan sa mundo ng corporation. Nagsilbi siya bilang isang tagasuri sa pananalapi sa JP Morgan Chase at kinalaunan ay humawak ng mabibigat na posisyon sa industriya ng pamamahayag. Ang isa sa mga nagpatunay ng kanyang pambihirang galing ay ang pagupo niya bilang Managing Director at Chief Executive Officer NGSCMP Group na naglalathala ng South China Morning Post. Pinatunayan ng posisyong ito na hindi lamang siya isang tagapagmana. Isa siyang matibay na leader na pinakakatiwalaan ng malalaking kumpanya. Ngayon, buong giting niyang pinamumunuan ang Shangri-La Asia bilang tagapangulo at Chief Executive Officer ng grupo. Nang maluklok na tagapangulo noong taong 2017, mas pinaktibay niya ang kanyang kapangyarihan ng hirangin siyang Group CEO noong unang araw ng Agosto, 2025. Ito ang nagbigay sa kanyang buo at ganap na kontrol sa isa sa mga pinakamapangyarihang grupo ng mga mararangyang hotel sa buong mundo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinapatakbo ng Shangri-La Asia ang mahigit 100 hotel at nagbabantay ng humigit kumulang 13.2 bilyong yaman, kabilang ang 81 sarili nilang gusali. Isa itong napakalawak na impluensya sa loob ng isa sa mga pinakamapiling industriya ng pandaigdigang komersyo. Nakabuhol ang kanyang yaman sa imperyong ito. Hawak niya ang 20.7% bahagi sa Shangri-La Asia, katumbas ng 95.57 milyong shares at higit sa 5% sa Kerry Group. Dagdag pa riyan, tumatanggap siya ng buwanang sahot na 576,000 Hong Kong dollars bukod pa sa mga bonus at benepisyong pensyon, umani rin ng matataas na parangal ang kanyang nga tagumpay. Kinilala siya bilang pang-apat na sa listahan ng Fortune noong 2024 na nagtatampok sa 100 pinakamakapangyarihang babae sa Asya, isang malinaw na pruweba na nagniningning ang kanyang pamumuno ng hiwalay sa anino ng kanyang apelyido. Pagsapit ng Marso taong 2026, tinitingala siya bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang babaeng negosyante sa buong Asya
lalo na sa pandaigdigang entablado ngang mararangyang hotel. Sa kabila nito, ang kanyang pamumuhay ay nananatiling tahimik at pino sa halip na magarbo. Nakipagisang dibdib siya kay Brian Gao, nabiyayaan ng 3 anak, at kilala sa kanyang advokasya para sa kalikasan na sumasalamin sa kanyang mas malalim na pananaw sa tunay na karangyaan. Ang masining na balance ng disiplina, yaman, at ehekutibong talas ang siyang dahilan kung bakit lubhang kahanga-hanga si Kua Kui Kuang. Ang susunod ay isang bilyonaryang pumupukaw ang pansin saan man siya magpunta. Panglima sa ating listahan, si Christiana. Bitbit ang nakakalululang yaman na $1.7 bilyong. Tuklasin natin ang kwento ngang isa sa pinakamayamang babae sa Singapore. Tinaguriang reyna ng Bond Street, isang lehitimong Singaporean. Ngunit nakaugnay sa manadugong buhongang Malaysia dahil sa pag-ibig, si Christina ay tumatayo bilang isa sa pinakamatalinong haligi sa industriya ng karangyaan sa Asia. Ang kanyang kayamanan ay umagos mula sa iba't ibang dambuhalang industriya, kabilang na ang fashion, turismo, pagbabentangang lupa, at kalusugan. Sa paglipas ng ilang dekada, tahimik siyang naktayo ngang isang imperyong nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar habang hinuhubog ang pamantayan ng karangyaan hindi lang sa Singapore kundi sa buong mundo. Siya ang uri ng leader na ang kapangyarihan ay umaalingaw-ngaw ng higit pa sa mga nakasulat sa balita. Sapagat ang kanyang mga kamay ang mismong nakpinta kung paano tinatamasa ang luho sa buong Asya at sa magkaratig lupain nito. Ang kanyang pinakmulan ang nagsisilbing susi upang maunawaan kung saan naugat ang kanyang pambihirang talas sa negosyo. Isinilang si Christina Ang noong buwan ng Oktubre taong 1947 sa isang mayamang angkan ng mga negosyante sa Singapore. Ang kanyang amang si Peter Fuyunak ay isang iginagalang na mangangalakal ng langis at ang naktatak ng Kuo International. Kaya naman mula pa noong bata siya, namulat na siya sa mga matataas na antas ng estratehiya sa isang mundong ang matayok na ambisyon ay bahagi lamang ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang tunay na nakakabiyani sa kanyang kwento ay ang kanyang pagtangging magpakakampante na lamang sa yaman ng kanyang pamilya. Ginamit niya ang pribilehiyong ito bilang tuntungan upang bumuo ang sarili niyang imperyong yayanik sa pandaigdigang merkado. Sa edad na 24 lamang, itinatag niya ang Club 21 noong 1972 na nagsimula bilang isang munting tindahan ng mga damit sa Singapore. Ang desisyong iyon ang ganap na nagbago sa mundo ng fashion sa rehiyon. Ang Club 20 isa ang naging ginintuang tulay para sa mga sikat na pangalan mula sa labas na gustong pumasok sa Asya. Sa pamamagitan nito, matagumpay na naipakilala ni Christina ang higantang tatak gaya ng Giorgio Armani, Balenciaga, pati na rin ang Dolce & Gabbana sa kamalayan ng publiko. Unti-unting sakop ngang kanyang negosyo ang buong rehiyon hanggang sa itanghal itong isang naglalakihang haligi sa mundo ngang marangyang kalakalan. Sapat na sana ang tagumpay na ito upang mayukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng komersyo. Ngunit hindi siya nakontento. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 90, pinasok niya ang industriya ng turismo at itinayo ang Como Dahulan sa London noong 1991. Ang hakbang na ito ang naging pundasyon ng Como Group na lumaon ay pumailan lang bilang isang pandaigdigang imperyo ng karangyaan at serbisyo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 15 bansa ang saklaw ng Como Group na ipinagmamalaki ang nagtataasang uring pasyalan at sentro ng kalusugang dala ng Como Shambhala. Pati na rin ang eksklusibong negosyo sa pagkain tulad ng kulina at supernature. Sikat ang kanyang establishmento sa pagugnay ng kariktan, sigla, at malihaying arkitektura mga katangyang naging tatak na ng kanyang imperyo. Hindi lamang sa sariling negosyo na mayagpag si Christina Ang. Humawak din siya ng mga masalang posisyon sa labas ng kanyang kumpanya. Naging pinuno siya ng lupon ng mga pambansang parke sa Singapore at nagsilbing malayang direktor para sa mga higanteng kumpanyang Singapore Airlines at Singtel. Pinatutunayan ng mga tungkuling ito ang labis na paggalang na natatamasa niya mula sa mundo ng negosyo pati na sa serbisyo publiko. Dahil sa kanyang dedikasyon, inulan siya yung mega prestihiyosong parangal, kabilang na ang gawad, mula sa Italian Fashion Hall of Fame. Noong 1995 at ang medalya ng pambihirang paglilingkod ng Singapore noong 2013. Kung yaman naman ang pag-usapan, tinatayang umaabot sa humigit kumulang $1.7 bilyon ang pinaksamang halaga ni Christina
at ngang kanyang asawang si Ang Bebangsing. Pinangangasiwaan ang kanilang malawak na kayamanan sa pamamagitan ng isang pribadong tanggapan ng pamilya na tinatawag na Mojo Pilat na siyang nagpapatakbo sa kanilang manegosyo, pamumuhunan, at mga ari-arian. Tanyak ang kanyang buhay mayaman hindi sa pagiging mapagmalaki, kundi sa taglay nitong pinong pagiging sopistikado. Mahilig siya sa tahimik na buhay, malayo sa atensyon, ngunit nakakabit sa kanyang pangalan ang dalisay na karangyaan, kalidad, at makabuluhang pamumuhay. Gamit ang Como Foundation, walang sawang sinusuportahan niya ang pag-angat ng mga kababaihan, edukasyon at ang pangmatagalang pag-unlad ng lipunan. Ang kwento ni Christina Ang ay isang patunay na higit pa siya sa babaeng pinakaloban ngang yamang minana. Nagtayo siya ng isang imperyong hindi matitibak at lumikhang sarili niyang kahulugang karangyaan sa buong mundo. Tumungo na tayo sa susunod na bilyonaryo. Pang-apat sa listahan, si Ton Huiling. Narito ang isang utak henyo sa teknolohiya, isang makinang umaani ng yaman, at kinilala ng Forbes bilang isa sa pinakamaimpluwensyang babae sa Asya noong 2019. Bibihira ang mga taga-Malaysia sa Singapore na nakakapag-iwan ng matinding marka at nangingibabaw sa industriya ng teknolohiya tulad ng ginawa ni Tan Huiling. Bitbit ang yamang lampas sa mahigit $300 milyong. Ang kanyang landas sa pagnenegosyo at teknolohiya ang nagluklok sa kanya bilang matibay na poste ng digital na ekonomiya ng Timog Silangang Asya. Iba sa nakararami. Ang kanyang tagumpay ay hindi nakasandal sa pamanang negosyo ng pamilya. Ang totunian, nakmula si Tan Huiling sa isang payak at simpleng pamumuhay. Naipundar niya ang kanyang kayamanan dahil sa paghahanap ng lunas sa mga tunay na problema at pagpapalaganap ng solusyong ito sa buong rehiyon. Si Tan Huiling ay isa sa manaktatag ng Grab na kinikilala ngayon bilang dambuhalang kumpanya ng teknolohiya sa Timog Silangang Asya. Sa kasalukuyan, patuloy ang pamamayagpag ng Grab sa iba't ibang bansa. Humahakot ng bilyon-bilyong kita taon-taon mula sa transportasyon, pagpapadala ng pagkain, digital na pananalapi, at lohistika para sa milyon-milyong tao. Ang Grab ay hindi lamang isang simpleng aplikasyon kundi naging mahalagang bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ganyan kalawak ang saklaw ng kahariang tinulungan niyang itayo mula sa wala. Nagsimula ang lahat sa Malaysia, kung saan siya isinilang at lumaki sa isang tahanang siksik sa disiplina at pagpapahalaga sa edukasyon. Bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng talim ng isip sa pag-aral at matinding interes sa paglutas ng mga komplikadong suliranin. Kinalaunan, kumuha siyang inhinyeriyang mekanikal sa Universidad ng Bathdun sa United Kingdom. Matapos nito, nahasa siya sa mundo ng pagkonsulta kung saan nalinang ang kanyang husay sa pagpapatakbo at paggawa ng mga estratehiya sa negosyo. Ngunit ang totoong pagbabago sa kanyang kapalaran ay naganap nang pumasok siya sa Harvard Business School. Dun pinagtakpo ngang tadhana ang landas nila ni Anthony Ton. Makasama nilang nakita ang malaking kakulangan sa sistema ng transportasyon sa Timog Silangang Asya na siyang nagtulak sa kanila na buuin ang konseptong kilala ngayon bilang Grab. Nagsimula ang kumpanya bilang My Taxi sa Malaysia noong 2012, bitbit ang layuning gawing mas ligtas at maasahan ang pagbibiyahe. Mabilis na tinangkilik ng publiko ang ideyang ito kaya agad na lumaganap ang negosyo sa buong rehiyon. Pagsapit ngang 2014, inilipat ang kanilang punong tanggapan sa Singapore at pagsapit ngang 2016, ganap na itong nakilala bilang Grab. Bilang pinuno ng operasyon, naging sandigan si Tan Huiling upang baguhin ang kumpanya mula sa simpleng app ng sasakyan patungo sa isang dambuhalang digital na ekosistema. Isa ito sa mga pinakamalaking tagumpay na nakamit niya sa kanyang karera. Siyang naging kapitan sa pagpapalawak ng Grab tungo sa larangan ng paghahatid ng pagkain, digital na bangko, at sistema ng lohistika, dahilan upang maging isa ito sa mga pinakamahalagang digital na plataporma sa buong Timog Silangang Asya. Kahit binitawan na niya ang pang-araw-araw na pamamahala noong 2023, nanatili siyang nakagabay bilang isang pinakakatiwalaang tagapayo. Patunay ng kanyang malawak na impluensya ang patuloy niyang pag-upo sa lupon ng ekonomiya ng Singapore at sa pamantasan nito. Nakakahanga rin ang kanyang simpleng pamumuhay. Sa kabilang hawak na kapangyarihan, pinili ni Tan Huiling na umiwas sa atensyon. Inamin pa niyang wala siyang sariling sasakyan dahil nagabuk lang siyang Grab araw-araw.
Sinasalamin nito ang kanyang tunay na pagkatao walang puwang sa kanya ang pagyayabang at maluhong pamumuhay. Bagamat kabilang siya sa pinakamayayamang negosyante sa buong rehiyon, nakaugat ang kanyang yaman sa pinakamatagumpay na teknolohiya sa Asya. Hindi man laging pinag-uusapan ang kanyang personal na pera, higit pa sa salapi ang tunay na pamang-iwan niya. Siya ang utak sa likod ng sistemang bumubuhay sa milyon-milyong super at negosyante sa buong Timok Silangang Asya. Isang nakakabilip na kuwento ang kay Tan Hailing na pinaksama ang talino, kababang loob at inobasyon. Hindi siya nagmana ng imperyo, itinayo niya ito mula sa isang simpleng ideya. Bago tayo magpatuloy, sandali lamang. Kung nagugustuhan mo ang panonood at gusto ng mga eksklusibong video, mari kang maging opisyal na miyembro sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa ibaba. Bukod sa magagandang benepisyo, malaking tulong ito para patuloy tayong makagawa ng ganitong nga nakaka-inspire na kwento. Sige, ituloy na natin ang ating kwento. Pangatlo, si Ruth Yo. Bibihirang babae ang may hawak ng ganitong katinding yaman at kapangyarihan sa Singapore. Panganay na anak siya, nege bilyonaryong si Tan Sri Francis Yo at sikat na muka ne ikatlong henerasyon nege Yetele Corporation. Hindi ito basta kumpanya lang. Hawak ng YTL ang imperyong may 20 bilyong ari-arian sa enerhiya at infrastruktura sa buong mundo. Sapat na ito para iluklok si Ruth sa tugatok ng karangyaan. Ngunit mas nakakahanga kung paano niya piniling gamitin ang kanyang kapangyarihan at impluensya, hindi matatawaran ang tatak ng kanilang pamilya sa Singapore. Ang YTL ay higit pa sa isang negosyo. Nakadikit na ang pangalan nila sa pinakamahalagang kalakalan at mga pag-ari sa nasabing bansa. Katunayan, halos lahat ng malalaking gusalit establishmento sa Singapore ay may kaugnayan sa kanilang pamilya, kaya kapag pinausapan ang bangis ng impluensya ni Ruth Yo, ito'y tungkol sa angkang hindi lang mayaman sa papel, kundi bakas sa bawat sulok ng siyudad. Gayunpaman, hindi siya ang tipikal na tagapagmanang nakatago lamang sa anino ng kanyang pamilya. Gumawa siya ng sariling pangalan at matibay na posisyon sa loob mismo ng kanilang imperyo. Kilala bilang pinuno ng kalikasan sa negosyo ng pamilya, ibinuhos niya ang kanyang karera sa pangangalaga sa kapaligiran. Siya ang kasalukuyang ehekutibong direktor ng YTL Singapore, kung saan siya ang nakmamando ng lupain at negosyo ng kumpanya habang gumagabay din sa kapanuntunang pangkalikasan at penlipunan sa buong samahan ng YTL. Ang mas nakakabilib pa, sinimulan niya ang advokasiyang ito sa murang edad. Sa edad na 24, itinatak niya ang dibisyong pangkalikasan ng kanilang kumpanya. Isang matapang na hakbang bago pa man ito mauso sa negosyo. Ngayon, pinamumunuan niya ang YTL-SV Carbon, ang sangayang kumpanya na nakatutok sa pagpapababa ng pollution at pagpapabuti ng kalikasan. Sa madaling salita, ginawang formal na trabaho ni Ruth ang pangangalaga sa kalikasan sa pinakamalaking kumpanya sa Asia. Hindi lang sa negosyo makikita ang kanyang tagumpay. Sumulat din siya ng librong Cut Carbon Grow Profits na nagpatibay sa boses niya pagdating sa negosyo at kalikasan. Sa paglipas ng panahon, kinilala siya ng Forbes Asia bilang mahusay na negosyante, isang bayani ng pagtulong sa kapwa, at pinarangalan din ng sikat na pamantasan sa Nottingham. Pinapatunayan lamang nito na higit pa sa kanyang apelido ang kanyang tunay na kakayahan. Kahit hindi inilalabas sa publiko ang kabuuang halaga ng kanyang personal na yaman, kinikilala pa rin si Ruth bilang pangunahing magmamana ng bilyon-bilyong kayamanan ng pamilya Yo. Tinatayang nasa 3 bilyong dolyar ito. Mula sa pamumuno sa ilang kumpanya gayang Starhill Global REIT, konektado siya sa mga eksklusibong ari-arian sa Singapore gaya ng Wisma Atria at NGN City. Ngunit naiba ang timpla ng kanyang marangyang pamumuhay. Isinusulong niya ang napapanatiling karangyaan at pagmamahal sa kalikasan. Kasama siyang naktayo and Recycle This Group, aktibo sa Kawanggawa, at may ipinangalan pang orkidya sa kanya sa loob ng Gardens by the Bay. Ang buhay ni Ruth Yo ay pambihirang panulukan gayamanan, katanyagan, lalim ngang paninindigan, at impluensya. Para naman sa ikalawang pwestong nga bilyonarya, nariyan si Lilian Tay Liming. May yamang nasa 2 bilyong dolyar. Si Lilian ay isa sa mga babaeng Malaysian na tahimik na kumokontrol sa sirkulo ng pananalapi sa Timok Silangang Asya, pati na sa malalaking negosyo sa Singapore. Bahagi siya ngang isang pambihirang lahingam tagapagmanang.
nakatali sa pinakamakapangyarihang imperyo ngang pagbabangko sa rehiyon. Bagamat iniwasan niya ang ingay at atensyon ng publiko, ang bigat ngang kanyang pangalan ay nagahanay sa kanya sa mga pinakamayamang personalidad sa pananalapi ng Singapore. Isinilang si Lilian sa pamilyang dumadaloy na ang negosyo ng bangko sa dugo. Anak siya ni Tan Sri Tai Hong Piao, ang maalamat na nagtatag ng public banket, isa sa pinaka-pinakakatiwalaang institusyon sa buong Timog Silangang Asya. Ina niya, si Puan Sri Tatnoy, at lumaki siyang kasama ang kapatid na si William Tay Lipang, Dr. Lilin Tay Lee Hua, at Diana Tay Lee Xian. Para lubos na maunawaan ang kanyang yaman, ewit nang kilalanin ang imperyo ng kanyang ama. Sumibol ang pampublikong bangko noong 1966 na nakilala sa katatagan, matalinong pagpapautang, at pangmatagalang paglago. Bago pumanaw, hawak ni Tan Sri Tai Hong Piao ang 23.4% ng public bank na nagluklok sa kanilang pamilya bilang higante sa pananalapi. Pagkamatay niya noong 2023, umusbong si Lilian bilang isa sa pinakamayaman sa Malaysia. Ngayon, nasa halos $2 bilyong ang kanyang yaman na karamihang nakatali sa mga pag-ari ng pamilya sa public bank at malaking puhunan sa LPI Capital BHD, isang tanyak na kumpanya ng seguro na konektado sa kanilang yaman. Taliwas sa amang direktang nakpatakbo ng bangko. Minabuti nina Lilian at namga kapatid na umiwas sa pang-araw-araw na pamamahala. Sa halip, ipinaubaya ang public bank sa maka profesional habang nananatiling malakas na pewersa ang pamilya sa maka desisyon. Nagbibigay ito ng kakaibang antas ng impluensya sa kanya. Hindi man siya ang mukha ng institusyon, kabilang naman siya sa ilang nakmamayari na tahimik na humuhubog sa sistemang pinansyal mula sa pinakaitaas. Sinasalamin ng pamumuhay niya ang diskretong karangyaan. Kahit pinapanatili niya ang labis na pagiging pribado, ang mga pamilyang konektado sa higanteng bangko ay laging may hawak na naglalakihang ari-arian, malupaing primera klase, at malawak na pamumuhunan sa buong mundo. Sa Singapore, ang ganitong kayamanan ay automatikong nakadikit sa mga sentro, eksklusibong sirkulo, at mga dambuhalang pamumuhunan. Nangingibabaw si Lilian Tay Liming dahil kinakatawan niya ang tahimik ngunit makapangyarihang impluensya. Lumayo man siya sa media, nananatiling saklaw, ang kanyang kapangyarihan ang lahat dahil sa sapi sa bangko, seguro, at mga pamumuhunan. At para formal na koronahan ang ating listahan, nasa unang pwesto si M. Chong Lin. Narito ang isang babaeng alam kung paano magpainit ng sitwasyon at literal na nakpayaman mula rito. Isa si M. Chong Lin sa mga babaeng Malaysian na tahimik na nahari sa pagnenegosyo sa Timog Silangang Asya. Bilang tagapagtatag at punong ehekutibo ngang nandos sa Malaysia at Singapore, siya ang pangunahing makina sa likod ng sikat na inihaw na manok na minahal ng maraming pamilya sa buong rehiyon. Kamangha-mangha ang kanyang kwento dahil pinaksama nito ang kasanayan sa negosyo at matapang na pamamaraan ng pagnenegosyo. Ipinanganak si Mak Chung Lin noong 1978 sa Pataling Jaya, Malaysia. Lumaki siya sa pamilyang itinuturing ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pagkakaroon ng ambisyon at matinding disiplina. Ang kanyang amang si Tun Sri Abu Sahed Muhammad ang nagtatag ng Muhiba Engineering, isang higanteng kumpanya ng construction sa Malaysia, na nangasiwa sa malalaking infrastruktura sa iba't ibang bansa. Maaga siyang nahasa sa malalaking pananaw sa negosyo, subalit hindi talaga sa industriya ng pagkain ang kanyang direksyon. Kumuha siya ng arkitektura sa University of Wales sa Cardiff at nagtrabaho ngang 2 taon sa United Kingdom bago nagpasyang umuwi upang bumuo ng isang bagay na ganap na kakaiba. Sa edad na 24, itinayo niya ang unang nando sa bangsar, Kuala Lumpur noong 1998. Nang panahong iyon, sadyang bago pa ang brand mula South Africa sa panlasangang mga taga-Timog Silangang Asya. Ang dating nag-iisang sangay ay mabilis na lumago bilang isang maalamat na imperyo sa buong rehiyon. Dahil sa kanyang husay, napalawak niya ang nandos at naktayo ng higit 75 pwesto sa Malaysia at lampas 10 establishmento sa Singapore. Ang pambihirang pag-angat na ito ang nagluklok sa kanya bilang isa sa mga pinakadakilang haligi ng pagnenegosyo sa larangan ng pagkain at paglilingkod. Umaning ang matinding papuri ang kanyang husay sa pamamahala. Ginawaran siyang titulong SMB Women Entrepreneur
Noong taong 2005, at kinalaunan ay pinarangalan din bilang Great Women of Our Time. Sa sanggay ng pananalapi at komersyo, gayon din bilang Marie-Class Woman of Style and Substance, pagdating naman sa yaman, nananatiling lihim ang tiyak na halaga ng kanyang pera. Ngunit ayon sa mga eksperto, madaling abot sa daan-daang milyong dolyar ang kanyang kinita mula sa dekadang pagpapalago ngang pinakamatagumpay na negosyo ngang kainan sa Timok Silangang Asya. Bunga ang tagumpay na ito ang isang marangyang buhay na karapat-dapat sa kanyang matayok na katayuan. Nagpapalipat-lipat siya sa mga naglalakihang mansyon sa Kuala Lumpur at Singapore. Malayang nakalilibot sa mga pangunahing sentro ngang kalakalan sa mundo at bukod tanging, kabilang sa mga matataas na samahan ng mga negosyante pati na sa mga pribadong lupon ng pamumuhunan. Sadyang nakabuhol na ang kanyang pamumuhay sa pinakapinong lutuin, mararangyang serbisyo at mga karanasang pangmayaman. Sa kabila nito, kilala siya sa pagpapanatilingang isang payapa at simpleng buhay pribado. Isa siyang asawa at inang ang 3 anak, habang walang sawang nakatutok sa pamumuno, gawaing pagkakawanggawa, at paggabay sa maumusbong na kabataang negosyante. Ang pambihirang timplang yaman, disiplina, at mapakumbabang pagpapatakbo ang sadyang nagpapatingkat kay Mac Chunglin. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Aling imperyong kababayhan ang pinakapumukaw sa iyong damdamin? Ibahagi ang iyong nga pananaw sa ibaba at huwag kalimutang pusuan. Ikalat ang videong ito at mag-subscribe sa her status para sa iba pang nakabibihaning mga kwento.